Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video mga kalinga, pag-usapan natin ang sabihin natin dalawang mukha ng buhay na naganap sa ating community, ang kalingap, luha at halakhak o halakhak at luha. Dalawang mukha ng buhay po ang naranasan ng mga kalingap. Una po, syempre, ang masayang pagdiriwang ng ikalawang kaarawan ng ni Baby Rabay, ang cute na cute at poging-poging anak ni Kalingap Rab at Jackie. Sa kasagsagan po pala ng pagdiriwang sa birthday ni Baby Rabay ay hindi natin namamalayan na ang isa pala sa masasabi natin pinaka-loyal at pinaka-maaasahang partner ng Kalingap na si Brother Paas ay kasalukuyang naghihingalo. At batay nga doon sa naging live ni Kuya Val nung siya ipapunta doon sa ospital para puntahan nga ang mga labi ni Brother Paas, ay nabanggit niya na after ng celebration daw nung birthday ni Baby Rabay ay tuluyan na itong namaalam sa mundo. So, bali, pangalawang beses nang nangyayari sa Kalingap yan na nagkasabay sa isang araw ang pagluha at pagkatuwa sana. Natandaan ninyo yung October 1, 3 years ago, nung inihatid sa huling hantungan ang pambansang lola ng Kalingap na si Lola Damiana. Kasabay naman noon ay ang pagdiriwang ng unang birthday ni Kalingap Rab bilang charity vlogger. Noong mga panahon na yun ay unti-unti nang umuukit, diba, ng kasaysayan sa larangan ng charity vlogging. So, sabay yung araw na yun, October 1, ang paghatid sa huling hantungan kay Lola Damiana. Alam naman natin kung ano ang impact o ano ang naging, sabihin natin, naiambag na kontribusyon ni Lola Damiana sa mundo ng Kalingap, lalo na po sa channel ni Kuya Val at maging kay Kalingap Rab din na channel, no? And yun na nga po ang dapat sana'y masayang-masaya sana, no? Dahil nga ito yung unang araw ng pagdiriwang ni Kalingap Rab ng kanyang kaarawan bilang Kalingap charity vlogger. At eto nga, ngayon naman, 12, ganyan din, pagluha at paghalakhak at pagluha sa araw naman ng January 12. So, nakakabigla rin kahit papaano yung nangyari kay Brother Paas, kahit alam na natin na siya ay may karamdaman. Kasi, di ba, nung Kalingap Ball, nung tinanggap niya yung award niya bilang most loyal charity vlogger, ay para siya nagpapasikat, nagpapakitang gilas siya na malakas siya. Ito ako, malakas ako, di ba? Sayaw siya ng sayaw, yung palagi niyang sinasayaw, di ba? At nakangiti siya, masayang-masaya siya. And hindi na nga natin namalayan na ayan na pala si Brother Paas, di ba, nakikita natin doon sa mga ibang mga charity vlogger na naiba-vlog siya, na-interview siya, malakas na siya, okay na yung pagsasalita niya, hanggang nabalitaan na nga natin, sinugod na nga siya sa ospital. Pero kahit nandun siya sa ospital, nakapag-vlog pa siya, di ba? Siguro 3 days yun bago siya tuluyang bumigay. Nakapag-vlog siya, maayos yung pagsalita naman niya nakapagpasalamat siya kay Kuya Val, katulad ng dati, kay Kalingap Rab, diba, kay Ate Ena Vlogs. And yun nga, ikinuwento ng kanyang asawa, na bigla na nga lang daw nag-collapse si Brother Paas, and then yun na, hindi na naratay na talaga siya at hindi na nakabangon hanggang sa yun na binawian na siya ng buhay. By the way, konting payo lang po dun sa mga anak ni Brother Paas. Ito sa akin lang naman po ito, payo ko lang naman, Yun po kasing mga huling sandali ni Brother Paas, yung pakikipaglaban niya sa kanyang buhay. Parang sana parang kumbaga parang bilang respeto kay Brother Paas, sana wag na lang yun ginagamit. So, bagay, yung mga anak naman ni Brother Paas, siguro wala naman silang ibang intensyon noon nung kinukunan nila yun at nilabas nila yun. Siguro para maibahagi ang mga huling sandali ng kanilang ama sa ospital. Kaya lang, di ba, kung halimbawang ito ay laging mapapanood
especially nung mga nagmamahal kay Brother Paas, lalong-lalo na sa kanilang ina, ano, si Mrs. Paas, hindi po kaya laging manunumbalik yung sakit. Yung, di ba, kung tayo nga po hindi naman natin kumbaga kapamilya sa dugo, no? Although naging kaibigan natin si Brother Paas, ang sakit pong makita ng ganun. Lalo na po sa mga nagmamahal sa kanya. Sabi nga po nung kanyang anak, di ba, na maaaring mag-duty nga raw siya doon sa ospital kung saan namatay ang kanyang ama, maaaring magiging masakit sa kanya na pagka makakakita siya ng ganun, pabalik-balik niyang maaalala yung sakit na makita niyang ang kanyang ama ay unti-unting nawawala ng buhay, nalalagutan ng hininga. So, baka po wala pang nakakapag-advise dun sa mga bata. Kasi alam ko, yung channel ni Brother Paas, dun inilabas yan ang gumagamit na ngayon, nung channel ni Brother Paas, yung anak niyang lalaki, si Daniel. So, sana, no, payo ko lang naman po ito, sana kay Daniel at sa mga iba pang gumamit ng video clips ni Brother Paas ng mga huling sandali niya sa ospital, sana wag na lang pong ipakita. Kasi napakasakit po niyan at hindi talaga, yung mga ganun po kasi, di ba, out of respect po, di ba, dapat po talaga ay hindi na lang po nilalabas. Yun naman po ay sa akin lang, ano. So, mga kalingap, bagamat malungkot po ang Kalingap community, pero alam naman po natin na kinakailangan magpatuloy ang buhay. Isang aral na lang po ang kumbaga naibigay ni Brother Paas sa ating lahat, na ingatan po natin ang ating kalusugan at lagi po natin tatandaan na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kasi si Brother Paas hindi po siya nagpa-opera kasi parang kumbaga nananangan siya sa himala kapangyarihan ng Panginoon, na which is tama rin naman po yun. Pero di po ba ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay hindi po natin masasabing pananampalataya, kasi dapat po yun, ang mga doktor po kasi ay ginawa, nilikha ng Panginoon para maging kumbaga sa instrumento niya para makatulong sa ating mga kalusugan. At kasabay ng pagpatingin sa doktor ay siyempre po, ang taos-puso nating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Pero, nabanggit naman po kasi ni Kuya Val na ang dahilan kung bakit nga po hindi na pa-opera si Brother Paas is dahil ang inaalala ni Brother Paas, baka hindi naman niya makayanan kasi nga po mahina ang kanyang katawan. Naikwento na po ni Kuya Val, di ba, dahil nga po sa hirap ng buhay, no, ni Brother Paas, kaya may mga pagkakataon na hindi na siya kumakain, ganyan. So, anyway, gusto ko po pasalamatan si Brother Paas kasi po, kahit paano po si Brother Paas ay sobrang nakatulong sa pagmo-monetize po ng channel ko, kasi po siya po yung nag-interview kay Stong, no, yung si Stong po ay very hot topic noon sa pag-alis niya po kay ka-business. Si Stong po ay biglang lumitaw doon sa Kalingap nga po, doon sa landing pads, doon sa Kapalongga pa noon. At si Brother Paas po, in-interview niya si Stong. So, yun po yung ginawa ko ng reaction video. So, humingi po ako ng permiso kay Brother Paas na kung po pwedeng gamitin ko po yung interview, yung mga video niya. Hindi naman po ako nagdalawang salita at pinayagan niya po ako. At mula po noon, lagi niya po akong pinapadala ng mga Bible verses, no? Nag-chat po siya sa akin. So, kaya sobrang, kumbaga, nakakalungkot po talaga ng isang mabuting taong katulad ni Brother Paas ay maaga nang nagpaalam sa mundo. And yun nga po, yung mga nakapanood, no, nung mga huling sandali ni Brother Paas, nakita natin yung hirap niya, na kasi po, tingin ko po kay Brother Paas, kaya ganun siya naghirap. Parang lumalaban po talaga siya. Lumalaban siya, siguro ayaw niya pa talagang iwanan yung kanyang mag-iina. Maaaring nasa gilid ng kanyang isipan is pag nawala siya, paano ang kanyang mga mag-iina. Pero siguro ngayon, Brother Paas, sa narinig mo sa mga sinabi ni Kuya Val, na tuloy pa rin, kahit wala ka na, tuloy pa rin yung allowance, tuloy pa rin yung sweldo, yung pabigas, at yung pag-aaral ng dalawa mong anak,
tutulong pa rin si Kuya Val at hindi kayo pababayaan. Siguro, bagamat hindi pa rin magandang pakinggan, hindi pa rin, kumbaga sa nakakalungkot pa rin, masasabi natin na nasa mas maayos ka ng kalagayan kasi wala ka ng sakit na mararamdaman. Yung mga mag-iina mo, meron at merong mga tutulong dyan. Kaya maraming salamat Kuya Val at sa pamilya Matubang. Bago man lamang tuluyang nagpahinga si Brother Paas sa mundo, ay naipagawa na ang kanilang bahay. Malaking tulong yun at hindi na sila mangungupahan. Bagamat hindi natirhan ni Brother Paas na tapos na yung bahay, at least, nung nabubuhay pa siya, nasaksihan niya na ito yung bahay na titirhan ng kanyang mag-iina kung sakali siya'y mawawala. So muli, maraming salamat po kay Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalingap Rab. Mabuhay po kayo at talagang napakabubuti ninyo po. At sa lahat po ng mga Kalinga partners na nagtulong-tulong para po sa, nung nakakasakit pa lang o nung unang dinala pa lang sa ospital si Brother Paas, naririnig ko na kay Kuya Val yung mga nagtutulong-tulong hanggang sa ngayon, sa hanggang sandali ni Brother Paas. Ang Panginoon na po ang bahalang magsusukli sa kabutihan niyo. So, hanggang dito na lang po mga Kalingap. Mag-iingat po tayong lahat and God bless.